Ngayong araw ay tila gumuho na ang pader na matagal nang humaharang sa ating lahat. Sa loob po ng maraming taon, ang industriya ng crypto ay nabuhay po sa ilalim ng cloud of uncertainty. Ang bawat investor, exchange at kumpanya ay laging may isang tanong na kinatatakutan. Aling digital assets ba ang ituturing na securities at alin ang makakatakas sa label na ito? At alam na po nating lahat na walang ibang token ang dumaan sa mas matinding laban kaysa sa XRP. Sabi po sa ating title sa balita dito ay the SEC has finally shifted goals post for XRP and others. Here's the latest. Ayan, heto na po ang balitang hinihintay nating lahat. Ang SEC ay formal na ngang nag-shift or nagbago na ng kanilang goal post. Ayon po sa ating balita dito kay Times Tabloid, ayan, ang mga updates mula po kay Bank XRP ay mayroon ng inilabas na bagong interpretive guidance ang SEC na nagpapatunay na sa XRP kasama ang iba pang mga major cryptocurrency ay formal nang nasa ilalim ng kategoryang digital commodities. Ito po ang pinakamalaking shift na nakita natin sa loob ng maraming taon at sinyalis ito na tapos na ang panahon ng hulaan. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang bawat detalye ng framework na ito at kung bakit ito ang magsisilbing grand exit ni XRP mula sa mga kamay ng SEC. At ayan, bago po tayo magpatuloy, ay i-check po natin ang kasalukuyang presyo ni XRP ngayon. Si XRP ay naglalaro po sa presyong 1.3971. Nakaranas po siya ng pagbagsak kahapon at mukhang nagpapatuloy po ito sa ngayon o sa kasalukuyan. Yan, balikan po natin ang ating balita at simulan po natin ang tungkol sa 5-part token taxonomy at ang 16 or 16 na pinili. Ayan, noong nito pong nakalipas na March 17, 2026, ang SEC at ang Commodity Futures Trading Commission o CFTC ay naglabas po ng isang joint interpretive guidance. Ayan, sabi dito, the framework introduced a 5-part token taxonomy that separates digital assets into digital commodities, digital collectibles, digital tools, stablecoins, and digital securities. Ayan. Ito po, ay dito po nila ipinaliwanag kung paano ba talaga dapat i-apply ang federal securities laws sa crypto assets. At dito po nila ipinakilala ang tinatawag na 5-part token taxonomy na dito. Yan, ulit, hinati po nila ito sa digital assets. Yan, 5 digital assets na tinatawag po nilang digital commodities. Yan po ang una, digital commodities. Pangalawa ay digital collectibles. Pangatlo, digital tools. Pang-apat, stablecoins. At ang panglima ay digital securities. Sa loob po ng structure na ito ay formal na tinukoy ng mga regulators ang 16 na mga major assets na pasok sa kategoryang digital commodities. At hulaan po ninyo kung sino ang kasama. Siyempre, nandyan ang ating paboritong si XRP. Kasama rin po sa mga listahang ito, siyempre, sina Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano, Chainlink, Stellar, Aptos, Avalanche, Bitcoin Cash, Dogecoin, Hedera, Litecoin, Polkadot, Tezos, at saka si Shiba Inu. Ayan, narito po. Ayan, yung mga the SEC now officially recognizes these 16 assets as digital commodities. Yan yung mga listahan na nabanggit natin kanina. Sa aking opinion, ayan, basahin po pala muna natin yung aktual na sinabi rito ni Bank XRP. Sabi niya, the SEC has finally shifted the goal post.
After years of relentless lawsuits against the broader industry and specifically targeting XRP, their latest staff guidance now formally categorizes these assets as a digital commodities. Reality is finally catching up. Ayan. Sa aking opinyon, sa wakas ay naliwanagan din sila. Isipin po ninyo mga ka-crypto. Matapos po ang ilang taon na pilit nilang idinidikit ang label na security kay XRP, ngayon ay kailangan nilang aminin na ito ay isang commodity. Ang classification na ito ay napaka-importante dahil ang digital commodities ay nasa ilalim na ngayon ng CFTC oversight sa halip na traditional SEC securities enforcement. Ibig sabihin ay mas maluwag, mas malinaw at mas pabor sa innovation ang magiging regulasyon. Kaya ang masasabi ko po rito, ito ang formal na death certificate ng kaso ng SEC laban sa mga assets na ito. Ang numerical reality po ay ganito. 16 or 16 na assets ang nabigyan ng kalayaan at ang market dominance ng mga ito ay sapat na para hilain ang buong industriya paitaas. Ngayon ay pag-usapan naman po natin kung bakit ito ang pinakamalaking balita para sa mga XRP holders. Ang sabi po dito ay for XRP, the development carries both legal and symbolic importance. Judge Annalisa Torres' 2023 ruling already established that XRP itself is not inherently security in secondary market sales. However, the new 2026 framework goes further by explicitly placing XRP inside a formal digital commodity classification. The distinction gives clearer guidance to exchanges, institutional investors, and potential ETF issuers. It improves certainty on staking, token usage, and wider market participation. Ayan. Para po kay XRP, ang development na ito ay may dalawang mukha. Legal at saka symbolic. Alam natin na noong nakalipas po na taong 2023, naglabas na ng ruling itong si Judge Annalisa Torres na si XRP mismo ay hindi isang security. Yan, hindi po ito isang security sa secondary market sales. Pero ang bagong 2026 framework na ito ay mas malalim pa. Mas explicit na nitong inilalagay sa XRP sa loob ng formal digital commodity classification. Ang pagkakaibang ito ay nagbibigay po ng mas malinaw na guidance para sa mga exchanges na dati ay takot mag-list or maglista kay XRP. Ngayon, pati ang mga institutional investors at mga kumpanyang gustong maglabas ng XRP ETF ay wala ng dahilan para mag-alinlangan. Sa aking opinyon, nakikita ko po rito na ang susunod na mangyayari ay isang institutional floodgates. Matagal nang gustong pumasok ng mga malalaking bangko at saka hedge funds sa XRP pero natatakot po sila sa SEC. Ngayong formal na silang kinilala bilang commodity, ang regulatory hesitation ay wala na. Kaya ang masasabi ko po sa galaw na ito na ang huling hadlang na tinanggal para magkaroon tayo ng tunay na mass adoption. Kapag ang mga exchanges at saka institutional partners ay naging komportable na, ang liquidity na XRP ay tataas sa antas na hindi pa natin nakikita noon. Ang SEC ay napilitang lunukin ang kanilang pride at sumunod sa agos ng teknolohiya. Pag-usapan naman po natin ang pagbabago sa ilalim po ni SEC Chairman Paul Atkins. Ayan, sabi rito, Bank XRP described the development as the SEC finally shifting the goalpost and much of the market agrees. Under SEC Chair Paul Atkins, the agency has signaled a move away from regulation by enforcement and toward formal market structure rules. Atkins reinforced that shift by stating that SEC is no longer the Securities and Everything Commission, reflecting a broader policy change in Washington. For XRP holders, this moment feels long overdue. After years of legal battles and uncertainty,
Formal recognition as a digital commodity indicates regulatory reality is finally catching up with arguments long made by much of the XRP community. Ayan, inilarawan po ni Bank XRP dito ang pangyayaring ito bilang ang SEC na finally shifting the goalpost. At sa tingin ko, tama po siya. Sa ilalim ng bagong pamumuno ni SEC Chair Paul Atkins, at ang ahensya ay nagpakita ng seryosong paglago sa tinatawag nating regulation by enforcement. Ayan, ayon po mismo kay Atkins, ang SEC ay hindi na ang Securities and Everything Commission. Ito po ay isang malaking policy reset sa Washington. Sa halip na maghabol ng mga kumpanya sa korte, ang focus na nila ngayon ay ang paggawa ng formal market structure rules na pwede pong sundin ng lahat ng walang takot. Sa aking opinyon, ang pag-upo po ni Paul Atkins ay ang pinakamagandang bagay na nangyari po sa crypto industry ngayon pong taong 2026. Ang kanyang pahayag na hindi sila ang Everything Commission ay isang direktang sampal sa nakaraang administrasyon na puro demanda ang inaatupag. Kaya ang masasabi ko po ay ang goal shift na ito ay hindi lang para kay XRP, kundi para sa buong US financial system para hindi po sila maiwan ng ibang bansa. Para po sa atin bilang mga XRP holders, ang moment na ito ay long overdue. Matapos po ang maraming taon ng pakikipaglaban sa korte, ang formal recognition na ito ay patunay na tama ang community simulat sa pool. Ang realidad ay nahabol na rin ang mga lumang batas. Ngayon ay pag-usapan naman po natin kung ano ang mangyayari sa market participation at saka sa staking. Sabi dito ay the distinction gives clearer guidance to exchanges, institutional investors, and potential ETF issuers. It also improves certainty on staking, token usage, and wider market participation. Ayan, staking. Dahil commodity na po ang classification, nagbubukas din ito ng pinto para sa mas maayos po na rules sa staking. Ayan, maliban po sa staking, nandyan ang token usage at ang wider market participation. Dati, ang bawat galaw po sa blockchain ay tinitignan bilang potential security offering. Ngayon, dahil commodity na ito, mas malinaw na po ang guidelines kung paano po pwedeng gamitin ang token sa loob ng network nang hindi po nilalabag ang batas. Sa aking opinyon, napakahalaga nito para sa utility ng XRP Ledger. Sa XRP ay hindi lang ginawa para i-hold, ginawa ito para gamitin. Ang pagkakaroon ng malinaw na rules sa token usage ay mag-uudyok sa mas maraming developers na mag-build sa ibabaw ng XRP Ledger. Kaya masasabi ko po ay makakakita tayo ng pagsulpot ng mga bagong decentralized applications o dApps na gagamit po ng XRP bilang kanilang base currency dahil wala na po ang takot na mabulabog ng mga regulators. Ang regulatory reality ay pumanig na po sa innovation at tayo po ang unang makikinabang dito. At sa kabuuan, ang mensahe po sa balitang ito ay simple lamang. Ang laban ay tapos na sa aspeto ng classification. Sa XRP ay opisyal na pong digital commodity. Ang ayan, buksan po natin yan. Ang ulitin ko po, ang uncertainty na po ay napaghirapan sa atin, nagpahirap po sa atin ng maraming taon at napalitan na ng formal guidance mula sa SEC at saka CFTC. Kaya ang pag-shift po or pagbago ng goalpost ay hindi lang po tagumpay ni Ripple, kundi tagumpay ng bawat isa sa atin na naniwala sa potensyal ng digital assets sa kabila ng pananakot ng mga regulators. Kaya manatili po tayong handa dahil ang pagbabagong ito sa Washington ay magdadala po ng bagong daloy ng puhunan at tiwala sa market.
Tayo po bilang mga XRP holders ay pwedeng huminga ng maluwag dahil ang reality ng batas ay kapantay na ng ating mga adhikain. Ang kinabukasan po ng crypto ay hindi na nakasandal sa takot kundi sa malinaw na patakaran at tunay na utility. At ayan, nakikita po natin ulit dito ang daily chart time frame ni XRP. Maski maganda po yung balita natin na yan, is yung nakikita ko po sa ating mga yung aking analysis po dito ay mukhang pabagsak po ang trend direction ngayon ni XRP. Ayan, kaya ang tututukan po natin dito ay ang ating mga support kung saan ay ang 1.3833 at ang lower portion ng ating symmetrical triangle pattern dito. Dahil kung mabasag po yan, is possible po na babagsak itong si XRP sa mas mababang price level, particular po dito sa ating next na major support na 1.3211. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.